So, hi guys! Hi everyone! Hi YouTube world! Kamusta kayong lahat? So, welcome back to my YouTube channel. Ayan. Ang tagal kong nawala. Almost 2 weeks akong walang upload kasi medyo na busy. And meron tayong mga ibang pinagkakaabalahan din kasi. Pero ngayon, nagbabalik ako as I promise. So, nung nakaraan, tawag dito, sinabi ko sa inyo na i-update ko kayo sa sahod ko na kung magkano na yung sahod ko dito sa Hungary. Which is pang 7 months ko ngayon. So, ang ipapakita ko sa inyo ay yung tawag dito, hinuhulog ng company ko sa account ko mismo para makita nyo yung details ng sahod ko. Pero hindi ko na i-elaborate kung ba't naging ganun yung sahod ko, okay? Pero, bale last month at saka ngayong buwan, ipapakita ko sa inyo yung sahod ko. As I promise na magiging transparent ako magkano na yung sinasahod ko dito sa Hungary. So, yung iba sa inyo, alam ko malalaki yung sahod, magko-comment kayo dito. Tawag dito, ay, hindi naman ang sahod nyo dyan, ganun. Pero kasi guys, para sa akin, medyo okay na yun kumpara sa Pilipinas. Since naman na libre kami dito lahat ng accommodation, wifi, gas bill, water bill, electricity bill, lahat libre. So, yun ay sinasahod ko lang ng malinis. Malinis ko nang sasahodin yun. So, para sa akin, malaking bagay na siya. So, yung iba kasi may nagko-comment na taga-Canada na weekly lang daw niya sinasahod yun. Yan. Good for you, kuya. Good for you. Good for everyone na ganun yung sahod. Kaya lang iba-iba kasi tayo ng kapalaran. Iba-iba tayo ng pagkatao. Iba-iba tayo ng tawag dito ng nagiging tadhana. Tayong gumagawa ng tadhana natin. Pero iba-iba kasi tayo. Kaya yon, sa mga sumasahod po ng malalaki, well, congrats po sa inyo. Hindi lahat sumasahod ng ganun kalaki. Pero for sure naman, alam ko, yung sahod nyo yan, nagbabayad pa kayo ng accommodation, electricity, ganyan, lahat. Well, kasi hindi naman lahat ng bansa ay libre lahat. Alam ko medyo hindi ganun kalaki yung sahod dito sa Hungary, no? Hindi ganun kalaki yung pagpasahod yung company namin. Pero sa ngayon, mapagtsatsagaan mo naman siya and hindi na rin siya masama kumpara sa ibang company dito na sobrang liit talaga magbigay ng sahod. So, ito pong ipapakita ko sa inyong sahod, which is yung hinulog ng company ko sa account ko, ay tawag dito, wala pa po akong OT noon. 21 days ang pasok. 8 hours lang ang pasok ko everyday, Monday to Friday. And 21 days in 1 month lang yung pinasok ko last month. Last month ba ate? 21 days, no? 23. Tapos, yung sinod natin 21. Apo, this month na sinahod ko ay 21 days lang. So, ayun, depende pa rin sa namin ng pasok. Pero wala pa po kaming OT nun. So, yung last month na sahod ko, ilalagay ko na lang sa screen. Ayan po siya. So, ayan guys, i-divide nyo lang siya sa 0.15. Pero, nagbabago pa yun ng 0.16. So, yan po yung sinahod ko last month. And this month naman, ito yung sinahod ko. Yan. Sa screen. So, medyo, diba sabihin nyo, maliit lang. Maliit talaga. Kasi, well, pero not bad na rin. Kasi nakapunta naman din kami dito sa Hungary as in libre lahat. Tawag dito, replacement fee kami. Lahat. Medical, lahat sagot ng company namin. So, yan po yung sinahod ko last month. And ito naman yung sinahod ko this month. So, yan. I-divide nyo na lang po siya sa 0.15. So, kung maswerte, 0.16 pag medyo mataas ang palitan. Na, kasi nung unang vlog ko yata, parang 12 days lang yung unang-unang vlog ko na magkano ang sahod dito sa Hungary. Which is ito, kung di nyo pa napapanood, guys. Ang tawag dito, yun yung unang-una kong vlog dito. 12 days lang yung 12 days lang yung pinasok ko dyan, which is kalahati lang yung nakuha kong sahod, diba? So, ngayon, ayan na po siya. At saka bukod pala, guys, doon sa sinasahod ko, may meal allowance po kami na, tawag dito, 19,000 foreign every month po yun. So, kung matipid ka, matitipid mo talaga yung pera mo kasi malinis mo na siyang makahawakan. Mag-a-add ka lang ng kaunti dun sa mag-a-add ka lang ng kaunti dun sa meal allowance para tawag dito. Ayun, magkasya yung yung 19,000 foreign kasi sa akin kasi kulang pa siya. Minsan nagdadagdag pa ako ng another 10,000 foreign dun sa 19,000 foreign para magkasya siya in 1 month.
Pero kung kung tawag dito, hindi naman kayo magastos or sa pagkain hindi kayo masyadong mapagkakasya nyo siya. So, yung sinasahod namin na yan ay malinis na. Malinis na pinahawakan, 40,000 plus, 47, 48, 49. Yan yung mga sinasahod namin dito. Malinis na. So, sa ibang company dito, malaki talaga magpasahod like Samsung SDI, meron pang Volta, meron pang, basta madaming company din naman na nag-o-offer ng magandang sahod. Kaya lang kasi ngayon guys, yung company namin, medyo mahina siya. Mahina siya ngayon, kaya wala kaming overtime. And ayun guys, medyo pumapangit na rin kasi management ng company namin. So may mga ilang pagbabago, medyo naghigpit sila. And sa mga nagtatanong po kung may hiring pa kami. Sorry to say, hindi na po kami mag-hiring kasi sobrang daming tao. Sobrang daming hinire nila nung last batch. Parang sabay-sabay yung batch 5, batch 6. Which is, kung doon nagkakamali, 14 katao yung dumating. Medyo madami po talaga. Kaya, tawag dito, medyo nagbabawa sila ng manpower. So, yung mga tinatanggal naman nila, yung mga local dito. Wala pa meron, tawag dito, tinatanggal nila ay yung mga local dito. And yun din, yung iba, ewan ko lang din kung totoo talaga yun. Kasi magkakatanggalan talaga dito sa company namin. Magbabase sila sa sa performance, sa mga hindi nakakakota, sa pala absent. Kaya ayun guys, yun lang. Medyo, yun, hindi talaga maganda ngayon na management para sa akin. Parang medyo naghigpit sila and hindi na ganun ka yung surroundings ng trabaho. Sa trabaho, hindi na ganun ka. Parang ka-healthy, parang toxic. Talagang, di katulad ng unang pasok namin na okay lang kahit wala kang ginagawa. Ngayon hindi, medyo humigpit sila. And ayun, kota-kota talaga kailangan makakota ka kung gusto mo ng premium. Kasi yung sinasahod na yan, guys, namin ay, kaya ganyang medyo malaki-laki din. Unlike kumpara mo dun sa iba talaga dito, guys, na hindi nakakakota. Tawag dito, wala silang tinatawag na premium. Yung sinasahod ko, guys, may premium na yan. May bonus na yan kasi kapag nakakota kami, nakakakuha kami ng premium pag lagi kaming nakakakota. Pero unlike sa ibang machine na hindi talaga kayang kumota kasi meron ditong mga linya doon sa company ko, sa loob ng production may mga linya na tawag dito, hindi sila makakota kasi sobrang hirap at sobrang taas ang binigay na output sa kanila. Yun yung mga walang premium guys. So sumasahod lang sila ng sabihin mo ng mga 30 plus, ganyan. Wala talaga silang premium as in. So ayun, depende pa rin sa department na mapapasukan mo sa amin. So, hindi lang pala depende sa department, depende sa process na mapupuntahan mo. Kasi, ako, maswerte ako, yung mga kasama ko talagang, tawag dito, yung eagerness na umoutput, ganyan. Tsaka yung napuntahan kasi namin ay medyo madali, kumpara dun sa ibang linya talaga na sobrang hirap yung nila, ginagawa nila. So, hindi ko ma-elaborate sa inyo, no? Kasi hindi nyo rin naman ma-imagine. Pero ganon, yung sinasahod kong yan. Din 20 kaya medyo malaki pa yan kasi may premium ako dyan, guys. Pero kung hindi rin kami kumukota, hindi kami nakaka-output, wala din siyang premium. So, baka maliit din yung sinasahod ko. So, yun lang naman, guys. For today's video, wala ako masyadong ma-vlog. Kasi kahapon, nag-birthday. Na-busy ako kahapon, nagluto ako. So, sinelebrate ng Ate Mai yung kanyang birthday. Pero last week pa siyang nag-birthday talaga. So, in short, 1 week talaga yung birthday niya. Kasi hanggang ngayon, bumabati pa rin sa Facebook, Happy birthday Ate Mai! Happy birthday Ate Mai! Tapos kahapon yung celebration nila, hindi ko na na-i-vlog. Pero, ayun, medyo masaya kami kahapon dito sa aming accommodation. So, yun lang naman guys, for today's video. Ayun, kung may gusto pa kayong itanong. Meron palang nagtatanong dyan kung kailangan daw skilled worker. Tawag dito, kahit anong experience po, basta meron kayong experience sa factory worker, at least 1 year. 1 year to 2 years yung kinukuha ng mga agency. Kasi ngayon, tawag dito, pag wala kang experience sa factory, hindi ka rin makakapasok, hindi ka rin nila i-entertain. So, as much as possible, kailangan meron kayong experience. Hindi naman kailangan skilled talaga, hindi kailangan ng kasi pagdating dito, tuturuan din naman kayo. Basta meron lang kayo experience sa factory worker. So, yun lang naman guys, and wala na akong ibang ma-vlog. So, today, ayun, nakita ko sa inyo yung mga kasama ko, no? Ayan sila. Hello, madlang people, mabuhay. Feeling misused. Feeling
So, ayan sila guys. And magagayak na ako. So, dito ko na tatapusin yung vlog na to. Ayun lang po guys for today's video. Kung may tatanong pa kayo, itanong niyo lang po sa comment box below. And again, see you again in my next vlog. Bye!